Kita ng ano na either pera or pagkain. So mamili ka doon. Oo. Hindi kita pwede bigyan ng dalawa. So ang bigyan kita ng pera, kung gusto mo pera, kung gusto mo ng pagkain, kasi ibibili mo nga ng pagkain ang pera, yung ibibigay ko sa pera, hindi siya kasyang ibili ng pagkain. So ito na lang. Ang pagkain ko dito is Jollibee. 2 piece na Chicken Joy. Dito naka-take out na sa bag. 2 piece na Chicken Joy, French fries, tsaka kanin. Ano? Yun na lang. So hindi na pera, ha? Sige. Oh, eto siya dapat kasi kainin ko to mamaya sana sa hotel. Habang ako'y biyahe papuntang Clark. Pero dahil nga sa nanghingi ng pera para pambili pagkain, what if kung pagkain na ibigay ko? So ang laman niyan ay french fries na may ketchup, tapos merong ito kanin, tsaka chicken joy. Ha? Oh, sige, pang soft drinks pa, bigyan pa kita. Pre, pagkain niya sa totoo lang, Nay, ito tapatin kita ha. Oh, sa totoo lang, Nay, ako ang tipo sa tao na, well, maliit lang naman siguro ang 20, 50, pero siyempre, pag usapin pagkain, kahit walang-wala ako, pero merong pagkain, hindi talaga, hindi ako madamo sa pagkain. Di baling hindi kita bigyan ng pera basta pagkain. Pag may nagugutom, may nauuhaw, binibigyan ko yan, pinapakain ko yan. Pera, hindi ko binibigyan kasi ang pera kasi, Nay, pwede siyang ibili ng yosi, pwede ibili ng alak, pwede isugal, di ba? O ibili ng shabu. So, ayoko nun. Kumbaga, dahil sa aking pera, nasira pa buhay ng tao, di ba? Kasi nag-yosi, di ba? Nag-shabu, nagsugal, ano pa? Nagsugal, nag-yosi, nag-shabu, nag-inom, nag-alak, di ba? So, hindi rin maganda. O yan, pasok drinks mo yan, ha? Maraming salamat sa iyo. Sige, Nay. Ingat kayo, Nay. Ingat. Marami sa iyo mayaman, ganyan eh. Mayaman, hindi ah. Hindi karamihan. Karamihan sa mayaman ako. Kung mayaman ako, Nay. Ito ko makikita dito, Nay. Kung mayaman ako, Nay. Sige, Nay. Ingat ka, Nay. Ingat. So, yun o. Ang galing lang, no? Nakakatuwa. Nakaproud sa sarili natin. Na maliit na bagay, pero nakatulong tayo. Diba? Nakapagbigay tayo ng blessings sa iba. Maliit lang talaga siya. Like, what is 100 pesos? I mean, hindi ko naman siya balak bigyan ng 100, pero kitang-kita ko si nanay na yung kanyang kailangan talaga is pagkain. Kanin, no? Kain. Like, panlaman ng tiyan. So, yung kanyang hinihingi pagkain ay pera para pandagdag na pambili pagkain, you know? Si nanay, oh. Yan. Yun siya. Kinain niya yung Jollibee natin. So, yung Jollibee na yan, dapat kakainin ko yan sa bus. Papuntang Clark. Kasi doon ako mag-hotel, mamaya doon na matutulog. So kakainin ko siya sa bus or di kaya the moment na ako makakarating na ng Clark doon sa aking hotel. So yun na nga bali sinare ko na lang yung blessings natin kaya paano pagkain yun eh. Basta ako talaga kapans na may taong nagugutom, parang witness ko yun eh. Okay lang yung taong walang pera, di ako doon eh. Kasi ang pera naman eh. Pwede ka namang mabuhay ng walang pera, di ba? Pwede ka makasurvive kumbaga basta may pagkain lang, alam mo yun. Pero yung walang laman ng tiyan, nanginginig yung matanda, yung kawawa. Tapos, ayun, meron din naman ako gutom. Tapos meron naman akong pagkain, dala. So, kumbaga parang blessing in disguise, no? Parang yun, parang calling ko siguro yun na bumili ako ng Jollibee, tapos i-take out ko na lang. Tapos yun, biglang may nakita ako ng hingi ng pagkain, tapos nanginginig, kawawa. Tapos sincere kasi siya, sincero or seryoso siya na nanglilimo siya, nanghingi siya ng pera para pangkain. Kasi pinili niya talaga, pinapili ko siya, di ba? Pera or pagkain pinili niya. So yun, sayang nga lang, no? Hindi ang mayaman. Kung nagkataon lang na maraming pera, nako, hindi lang yan matatanggap ni nanay. So yun lang, bali happy lang ako dito. Pasensyahan nyo na ako kung sinare ko pa yung mga ganong bagay. Wala lang, happy lang ako. Kumbaga, proud ako sa sarili ko na nakagawa ko ng magandang bagay. Di ba? Ganoon naman talaga, di ba, dapat. So napakasarap sa feeling na nakapag-share ka ng kahit napakakunti, pero alam mo yun, kahit paano naisalba mo yung isang gabi ng tao. Maaring kinabukasan magutom siya ulit, manglilimos, no? So kumbaga hindi ko talaga wala akong nagawang tawag nito. Hindi natin nabago ang buhay ng tao. Pero at least man lang isang gabi maalala niya ba na may tao na nagbigay sa kanya ng Jollibee talaga, 2 piece chicken. Sarap no? Tsaka may pang soft drinks pa siya.
So, sana din niya bilhin soft drinks yun, no? Di ano na lang tubig. Pero kung mag soft drinks din naman siya, deserve din naman niya mag soft drinks kasi iba talaga ang sarap ng Jollibee, no? Kapag pinartneran mo siya ng ano, soft drinks. So yun lang, pagpasensya niyo na ako ha kung sinare ko pa yun. Wala lang, happy lang ako sa sarili ko, proud lang. Ibig ko sabihin na yun na nakagawa ng magandang bagay. Kahit maliit, kahit simple lang, happy ako, proud. So maraming salamat siyempre sa inyong ano dyan at naiintindihan nyo sana na yun na nga, bali minsan lang natin makagawa ng ano, ng magandang bagay. So i-ano na natin, ipagmalaki na kahit paano, kumbaga parang ano sa sarili na lang din na yun ang happy tayo na nakagawa tayo ng magandang bagay sa kapwa-tao natin. And yun nga ano, bali ang gagawin natin dito next ay mag-vlog. Mag-iikot-ikot tayo dito sa maliit lang naman na porsyon ng Olongapo City. Tapos ano, tingnan natin kung anong magiging reaction ko dito, kung ano ba yung ano, magiging impression ko sa kanilang lugar, sa kanilang syudad, kung ano ba yung mga napapansin ko na parang kakaiba or hindi siya pangkaraniwang makikita sa ibang syudad na aking napuntahan. Kung ano ba yung pinagkakaiba dito at anong mga bagay na maganda na pwede lang i-flex sa iba. So part 2 na to sa ating ano, no, impression sa first impression sa Olongapo City. So ito na nga, ito yung pinakasentro sa may Olongapo or Olo ni Gapo or Olo ni Apo, Olo ng Apo, no. So ito yung pinakasentro, yung rotunda. And ito pala yung sinakyan kong bus kanina from Pitex sa punta rito. Ang pamasahe niyan is ano 308 pesos. And ayun, dito ako bababa. Tapos yan meron silang Clark, Manila, Clark City, Baguio, via EasyTix. Tapos dito naman meron St. Benilde, tapos King's Bake Shop, tapos Victory Liner, tapos merong mga inns, no. Ang dami mga dito, mga lodging houses, mga inns, no, mga motel, mga hotel, at kung ano na pang mga tawag dyan, no. Sabi na mga love hotel daw. Pero para sa akin na ang mahalaga ay makapagpahinga. So ito yung loob dito, itong iikot-ikotin natin dito. Oh, yun, Win Hotel, City Inn, Red Doors, Olongapo. So hindi man tayo makapaggala dito bukas, broad daylight, hindi tayo makikita ang syudad ng Olongapo City. At least man lang, no, ito portion partly ng kailang lugar ay napapasyalan ko natin, naiikot-ikotan ko natin. And ito for information lang, no, para sa mga gustong mamasyal ko dito, magliwaliw, maglagalag, gustong sumubok lang na umapak sa Olongapo City. So merong Victory Liner dito, no. So ang meron silang biyahe papuntang Clark. For example, bukas or mamaya pupunta ko ng Clark. Alas 10 ang last trip daw papuntang Clark Angeles, no. So ibig sabihin sasakyan lang ako noon. Time check ko tayo dito, it's alas 8:10 ang ating oras. So malapit na mag alas 10. So kailangan natin sumakay na lang papuntang Clark para doon nakatulog. Di bali nang late magising, at least malapit na talaga sa airport. Kasi kailangan ko talagang makapag-check-in na early as 11 AM bukas sa airport. So pag umaga naman, ano ba ang mga trip nito? Mga first trip or mga biyahe papuntang Angeles City, no, or sa Clark. So yun na nga, alas 4 ng umaga ang pinaka first trip. Second trip isang alas 7, alas 8 ang pangatlo, tapos pang-apat ay alas 10 and the rest. So di ko na ang oras pa kasi hindi na ako interesado malaman, gawa nung malabo nang sumakay ako ng ganung oras kasi nga ang kailangan ko check-in ako bukas ng alas 11 ng umaga sa airport. Okay, so ito yung lugar, ha. So may mga hotel aside sa, di ba? Dami mga hotel dito. Anywhere, somewhere, no, makikita mo talaga, no, kabilaan. Halos lahat ng kanto merong mga hotel, mga inns. West Corner Hotel. So dito merong Victory Liner. Meron ding Victory Liner din dito. Ay, tama, Victory Liner. So mamaya, after na itong video na to na maglalakad tayo, maglalakad-lakad somewhere, babalik ka na tayo itong Victory Liner, tapos ko lang, no, bali i-share ko sa inyo yung information na shout out to mga batang Gapo. Alright, yan, diba?
So yun lang, bali ikot-ikot talaga konti dito. Tapos kailangan alas 9:30 dapat makabalik tayo sa may Victory Liner and gagawa tayo ng content about sa mga biyahe ho nila papuntang Baguio, Clark, Pampanga, papuntang Manila. Balik ka na. Marami ding mga ganda, no? Ano, isali ko na ba to sa ano, sa judgment or sa aking ano, top 10 or top 20 na lugar kung saan mayroong ano, mga maraming mga makikitang ano, mga beautiful faces. Pansin ko 'yon. Daming ano, mga ganda kanina. Isa yun sa pinakauna kong impression, no, sa lugar. Pagkababa ko kanina sa dito, mga ganda mga tao dito. Sa bagay, yan na nga, mga artista nga, no? Galing mga taga Olongapo, Zambales, Pialonso, di ba? Taga Zambales. Si Direk Rad Areliap, no? Taga Gapo pala siya, Olongapo. And oo nga pala, si Paloma. Taga Olongapo pala siya. Kasi ano pa ba ang mga, ano, mga celebrity, no? Mga sikat, may mga pahalan, influensya na taga Olongapo or taga Zambales. Oh, bakit dito nakapila ang daming ano, jeep? Ito yung mga UV Express dito na area, ano, van. Ba't ang dami jeep dito? Para saan to ba? Like, ang mga ruta is Castillejos, Manggahan. Okay. Safe ba dito sa Olongapo City? So, shout out mga taga Olongapo City dyan, no? Okay ba yung lugar nyo dito? Safe ba siya? Wala bang problema? Like, lalo sa mga dayo. Pero syempre, kapag isang lugar ay tourist spots, kasi ko tourist spots itong ano, Olongapo City. Kasi nga, ang daming mga hotel, ang daming mga lodging inns. May taxi pati, di ba? So, indication ho yan na ang isang lugar ay laging pinupuntahan ng mga dayo. Or palaging may mga dayong nagpupuntahan. Olongapo, Subic, Zambales. Okay, or Subic, Sams. Ano yun? Ba't Sams? Baka Zambales, no? Shortened lang. Okay. Wala na to dito, dulo na. O, diba? Ang galing, no? Tinatanong ko si Kuya. So, tinuruan niya pa ako kung ano, kung saan daw gustong pumunta eh. Kasi meron nakikita dito. Tingnan natin ha, yun, no? Wala dito, so may kalayuan siya. Yan, no? So, akala ko siya City Hall. So, siya pala ay Jehovah's Witnesses Kingdom Hall. Oo. Sabi ni Kuya, hindi yan City Hall ha, Kingdom Hall yan. Sabi ko, saan yung City Hall? Kung City Hall, doon na sa may kalayuan, mag-tricycle ka, hatid ka. Tapos dito naman, sabi ko, ano meron dyan Kuya? Parang ano, bakit parang may tulay? Sabi niya, ano yan, National Highway na yan. Okay. Tapos tingin sa akin, no? Ako niya, parang siguro na-amaze or na-surprise or parang naninibago. No? Parang ano yun, sino yung taong yun? Bakit di niya alam ang lugar? O ibig sabihin, baka parang nasa isip niya, dayo. Like dayo siya kasi di niya alam eh, no? Tsaka syempre Tagalog yung ating salita. Siguro iba sa kanilang tono dito kung Tagalog. Sabi ni Kuya, dayo. Wala lang, tingin lang siya sa akin like hindi man tingin na ano, yung nakatakot na tingin, kumbaga parang namangha lang siya, parang may ngiti, no, sa kanyang ano, mata. Siya parang kasi ganun minsan ako, ganun din eh. Ano yun? Bago lang siya dito, di siya taga rito, tapos may lakas loob siya maglalakad-lakad sa kalye, maglalakad-lakad sa mga kanto, mga eskina or eskinita. Okay, so ito yung tinutukoy ko sa inyo na parang may tulay kanina na kita ko. Ngayon lakarin natin siya. Medyo maaga pa naman, no? Hindi pa naman ganun ka-late. So since may tulay, ibig sabihin may ilog dito sa ilalim. Tapos meron yung kanang pailaw, parang Jones Bridge, no? Olongapo City version. Ito yung kailang ilog dito. Tara nyo ba? Hindi, no? Hindi nyo makikita, no? Sa camera. Pero in the naked eye, makikita mo yung tubig. Malinis. Walang nakalutang na basura. May mga basura pala dito na area, oh. Sa gilid lang. Ayan. Minimal pa rin, no? Minimalist pa rin. Pero di ko alam naman, eh. Baka sa unahan maraming basura. Mas lalo pang marami dun.
Pero napakalaking ano to, napakalaking ilog. Napakalaking ilog. Tapos ang ano, yung kanyang riprap, yan o, konkrito. Nice one. Tapos meron sila ito, rainfall gauge, water level gauge. Okay, so ibig sabihin bahain pala itong lugar na to dito. Kaya may mga nakalagay ng mga warning device, yung signal device na sakali tataas yung ano, level ng tubig ay yung kaya naman pala. So tataas yung level ng tubig, so mag-a-alarm, no? Just like sa Marikina City. Ayan. Okay. SM. Yun, oh. May SM pala dito. Papuntahan na natin. May oras pa, oh. So kasya pa tayo, no? Sige, puntahan natin yan, SM. After natin dito ngayon, oh. Kasama yung konti. Sakit na ng taxi. Gusto ko lang ikotin yung lugar. Wala lang, ikot lang, no? Tingnan natin yung mapa kung saan tayo pwedeng magpapaikot-ikot, no? Ng taxi driver mamaya. Tingnan natin kung ano, kung okay ba yung kailangan, singilan, metruhan ba talaga. Ba't ako napunta dito? Wala lang, no? Nakating pa, Hindi kasi kanina, curious ako, no? Anong meron dito? Parang marami yatang makainan. So inisip ko dito baka panibagong township, no? Or town, ibig sabihin town. Kahit baka may park din dito. So ano meron dito? Yan, Avitos Kidney Care and Dialysis Center. Okay. Ayan, mga grilled. Ito, welcome barangay Mabayuan. Okay. Kaya pala, no? Medyo ano dito, maliwanag kasi corner pala siya. Or para panibagong barangay. At di ko alam kung saan papunta to, pero parang ano siya, no? Steepy hilly, no? Steepest hill. Steep yung lugar, so ibig sabihin baka papunta ano yan, may mga hills sa unahan, no? Okay. So this is Olongapo City, no? Galing, kahit gabi tayo nagpunta dito na ako'y nag-i-enjoy. Talagang naka mga partida, galing pa tayo sa mga malalaking syudad like Metro Manila, di ba? Pero ito pa rin, no? Talagang na-aamis pa rin, no? Sa lugar nila. Yun, jeep. Gordon Heights, Mabayuan Gate. Okay. So, tawid tayo sa kabila. At dito tayo dadaan naman sa other side, no? Or sa right side. Nagtitinong yung mga tao sa akin, eh. Kapag parang ano, parang namangha, ano yun, ba't parang hindi siya taga rito, may bit-bit na sling bag tsaka backpack. Tapos nagbi-video habang naglalakad. Di ba? So siguro ano, hindi sila laging nakita ng ano, mga kagaya sa ating mga galawan, ano. Baka first time lang, ano, o hindi man first time, siguro minsanan lang talaga. Isa na ba kasi ang ano, dayo. Hindi kabisado ang isang lugar. Tapos ang oras pa, no? So anong oras pa tayo? Alas 8:22 na ng gabi. Pero naglalakad pa din, naglalakwatsa, di ba? Nagpa-vlog, nagbi-video sa lugar. Wala lang, gusto ko lang enjoy, no? Di ko alam kung safe ang Olongapo City. Di ko alam, ha, ang crime rates ng Olongapo City. Yung stand or yung kanang ano, status dito when it comes to safety. Kung safe ba ang Olongapo City or hindi. Pero di ko alam, ha, pero pansin ko naman mga tao dito cheerful, parang pala kaibigan, very helpful. Ayan, Santa Cruz, di ko alam kung saan papunta yan. Santa Cruz, ano yun, Santa Cruz Zambales. Ayun, SM, oh, nakikita natin SM City. Yun, ito pala Olongapo. Madaming tao dito. Ay, alam ko na, sa mapa parang ito yata yung papuntang bandang mga Subic Bay. Tama. Okay. Kaya pala, no, malaki ang ano, National Highway. Tapos coastal siguro to dito, di ba? Malapit sa ano lang, dagat ang ano, ang Olongapo.
Kasi ngayon, puntahan natin yung ano, SM City. Silipin natin kung ano meron doon. Siyempre, pag may SM, panigurado maraming mga commercial din na mga commercial spaces, no, sa paligid. May mga eatery, karinderias, may mga boarding house din siguro, no, apartment. Tingnan natin kung ano meron. Ano meron sa ano, vicinity ng SM City. Bawal magkalat at magtapo ng basura. Wait lang. Dito. Ano yan? Bawal daw magkalat at magtapo ng basura dito. Pero bakit may basura? Okay. O baka yun, ano, yung placard na yun, yung poster na yun, tinapo na doon, no? Oo, kumbaga tinapo na siya. Doon na siya dinampa. At pipick upin mamaya ng dump truck or garbage truck. O ano naman to dito? Lucky Sea Parts Depot. Ayun o, Win Hotel. Tapos yung EOV naman, mga van na nakausap ko kanina, pinakamatagal na yung ano, kapag aabutan ng traffic, pinakamataas na yung 1 hour and 30 minutes or should I say 90 minutes, no, na biyahe from Olongapo City papuntang Clark. Pamasahe 180 yata or 200. Basta hindi siya abot ng ano, hindi siya umabot ng 200 pesos pamasahe from Olongapo City papuntang ano, Clark. So travel time 50 minutes daw. 40 to 50 minutes. Pag traffic, nagpas oras. Bango, paksiw. Okay. So, tansya ko, ito na talaga yung pinaka-downtown area nila. Pinaka-proper. Pinaka-sentro. Gordon Heights, Mabayuan. Gate. Ang central yan. Ito, oo. Downtown doon. Okay. Alin mas malaki? Central o downtown? Central. So, ibig sabihin, hindi pa to downtown? Hindi, yan ang downtown central. Okay. Downtown Central. Central yan. Oo, Yan downtown ang Central. downtown doon. Okay. Sige, salamat kuya. Bakit ka pupunta? SM. Dito, Central. So yan ang malaki. Yan daan, tumalod ka lang dyan sa paganda, makikita mo na yun dyan. Sige, salamat ha. Ano ang kalsada yun? Sige. Lo, ang galing. Yun, ano yun? Dispatcher, barker. Ang galing lang kasi yung busy siya sa ano, no? Barker nga, di ba? Busy. So, yun. Pagtatawag ng pasahero. Tapos, after niya nga tawag ng pasahero, para sa nag-multitasking si kuya. Si tatay, no? Nag-multitasking siya. Tapos, ayun. Tinuro niya sa akin. I-emphasize niya talaga na dalawa pala dito yung ano. Dalawa pala dito yung SM, no? Merong downtown, central, mga ganun basta. Okay, tingnan natin. Daanan na natin. So, tinuro ako ni kuya din sa akin, no? Sa isang shortcut dapat. Pero, syempre, ayoko mag-shortcut kasi gusto kong makita to dito. Di naman talaga intention na pupunta doon at nagmamadali, no? Siyempre, inisip ko kuya bako nagmamadali kaya tinuro yung pinaka-easiest and the fastest way. Yan o. Ito na, SM, no? Tanaw na natin. So, doon tayo kumain kanina. Jollibee. So may mga Muslim din dito, no, mga kababayang mga Muslim, nagtitinda na sila dito, no. Ibig sabihin, ang galing, no. Congratulations. So kung ang Pilipinas ay sinakop na ng mga Bisaya, siyempre di pa huli ang mga kababayang mga Muslim, no. So ang mga bangkita, mga kalye, mga palengke ng bawat syudad sa Pilipinas ay meron na rin mga Muslim, no. Ang galing.
Nakakatuwa. So yun ang tinatawag talaga na Pilipinas ay very diverse, no? Yung ano natin dito, culture. Tayo na yata may pinakamaraming ano, no, tribo. Tama ba? Pilipinas na ba? O India? Kasi ang dito pala yung babaan kanina sa Saulog Terminal. So yung Indonesia, Java, Balinese, no? Javanese basta. Sa Pilipinas, ang dami nating ano, ethnicity and tribes, no? Meron tayong Bulanon, Siquijornon, Hiligaynon, or ano, iba pala yun, salita pala yun. So, tribo lang naman pag-uusapan, no? Meron tayong mga taga-Aklanon, Ilonggo, Bacolodnon, Davao-Inyo, Kamayo, Mansaka, ano pa, Matigsalog, Ovo, Manobo, basta ang dami, no? Ang dami rin ano dito, ang daming tribes sa Pilipinas. So, tayo na may pinakamarami yatang ano, pinaka-diverse culture sa buong mundo. Pero maaaring mali. Galing. Ay, ito. Okay, may nakasulat dito. Transparency and good governance. Oh, very good. O nga no, wala pa akong nakitang ano dito. Wala pa akong nakitang tawag nito yung mga pangalan ng mga politicians, mga billboards and mga pangalan na nakatatak sa lapida. Yan ang nakalagay, transparency and good governance. So shout out sa mga taga Olongapo City. Kumusta ang inyong ano dito? Governance, government, yung inyong ano, local government officials. Kumusta ang inyong ano dito? Syudad, no? Okay ba? God fearing ba? Godly ba? Honest to goodness ba, no? So kita nyo dito, mayroon silang 911. Yan, business one stop shop. Yun, sino yan? Sino ba ano dito? Sino ba ang mayor ng Olongapo City? Pero syempre, hindi ko na muna yan na ngayon na pagkakaabalahan i-research mamaya or bukas, no, pag mayroon na kayong ano, sapat na oras. Syempre mas maganda yung magnanaret po tayo na dire-diretso. Ayun, Mayor Attorney Rolin Paulino Jr. Okay, so awardee siya. Pero the moment pa lang na 200,000 plus population lang siya, pero highly urbanized siya. I mean, yun naman talaga ang ano, 'di ba? Yun naman talaga ang pinaka criteria or ibig sabihin pinaka requirements sa isang syudad para maging highly urbanized city, 'di ba? And pangalawa naman yung revenue, yung income, GDP, era at kung ano pa. So marami tayong mga na nakikitang mga syudad, mga lugar. For example, Tagum City. Meron na silang almost 300,000 or more than 300,000 population, no? Ang Tagum City, but still hindi pa rin sila nakapasok sa I don't know kung independent component city na ba ang Tagum City ng Davao del Norte or component city pa rin ba sila, no? 'Di ba? So, ano na, ibig sabihin hindi pa pasado ang Tagum City sa requirements when it comes to GDP, pagdating sa income tax, I mean ano, revenue, no, era or ano pa man, no, assets o ano man, di ko alam kung anong mga pinaka ano diyan, no. Hindi ko na nakalimutan ko na yung ano, nakita ko naman na yan dati, nabasa ko na sa Wikipedia pero nakalimutan ko lang ulit syempre. And ano pa, no, Legazpi City, wait lang. Tacloban City, highly urbanized city. Syempre lumang ano yan, syudad. I mean what I mean is ano siya, pinaka-central, no. Pinaka-center, political center ng ano, ng buong rehiyon ng Eastern Visayas. Ano pa mga lugar? San Jose del Monte, Bulacan. 600 population. 600,000 population sila. More than 500,000 na sila. Pero hindi pa rin sila na-approve as highly urbanized city. So itong Olongapo City, nakahanga, no? Very amazing. Kasi nakuha nilang ano, maging highly urbanized city. Sa ganyan palang kadami. 260,000 population. Diba? So ibig sabihin mayaman. So yun, isa talaga sa totoo lang, isa talaga sa palatandaan talaga natin na ang isang ang mga local government officials, yung mga nahalal na mga namumuno sa isang lugar, sa isang syudad ay mga yun nga, meron tinatawag na transparency in good governance, no? Kung ang syudad nila is progressive. Safety, check. Progressive, check. Diba? Cleanliness, malinis ba ang Olongapo City? Hindi ko masyadong masabi kasi nga gabi ngayon, no? Well, kita mo naman, wala tayong nakikita mga basurahan dito. Although meron tayong nadaanan doon kanina na nagsasabing huwag magtapon ng basura doon sa lugar, pero may mga basura, pero at least hindi naman siya pakalat-kalat, no? Kumbaga parang nakaipon siya, nakaimbak sa isang lugar lang talaga siya. So ibig sabihin baka ano talaga yun, pick up point talaga ng garbage truck.
O di kaya yung banner, yung karatulan na nabasa natin na bawal doon, magtapon doon ng basura. Baka itatapon na talaga yun, inilagay doon. Anyway, ito, Subic Bay Free Port Zone. SM, Olongapo Central, SM, Olongapo Downtown. Okay. Central. Ito na yun, ano? Olongapo City, Riverside, Greenwall, Parks and Plazas, Management Office. Di ba, wala tayong nakikitang pangalan ng ano, no? Politician so far, wala pa. So, ang galing pag ano, no? Ayos. Be honest, even if others are not, even if others will not, even if others cannot. He who walks honestly, walks securely. Wow, ang galing, no? An advocacy of BCBP, Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, Olongapo Chapter. Galing. Tama naman talaga. Okay, Olongapo City, Olongapeños, congratulations. Bakit? Kasi Gima C. de Guzman, RPH. Ang galing. So parang itong lugar na to dito, para itong ano, para siyang bulletin board. Wait lang ha. Outstanding Olongapo, outstanding Olongapeños, outstanding Olongapeños. Tapos may nakalagay, congratulations. So Johanna Ashley de la Cruz Olanday, daughter of Jorge Villegas Olanday, Sally de la Cruz Olanday, passed the licensure examination for nutritionists, dietitians. Okay, professional review. Okay, so parang ano siya, no, parang bulletin board to dito. Tapos kapag merong kanilang citizen dito, meron silang local or mga taga dito sa Olongapo City na may naghatid ng karangalan sa kanilang lugar, pangalan, ito, ina-acknowledge nila, no, sa pamamagitan ng pagsusulat ng kanilang pangalan dito. Tapos siguro pag the moment na wala na ito, baka next year, meron ulit ng mga word passer, no? So sila naman yung ilalagay dito. So for example, next year, 2025, di ba? Cum laude, di ba? Last November 2024, University of the Philippines, Los Baños, Bachelor of Science in Nutrition, cum laude, magna cum laude. Di ba? So ang galing, no? Honorable Rollins C. Paulino Jr., City Mayor, magna cum laude. Nice one. Magna cum laude ulit. Saan ba to? St. Louis University, Baguio City, University of the Philippines, Manila, Los Baños. Dito naman ay Gordon College, Olongapo. Anong na-achieve niya? Cum laude ba siya? Wait lang. Janil Ann Frias Ilaugos, daughter of Andres Ana. Di ba? Ang galing, no? Nakaka-proud yung mga parents nito kasi talagang nakasulat yung pangalan, no? Licensure examination for certified public CPE. May galing, oh. CPE, no? So congrats. Astig. Professional Regulation Commission. Dito, teachers. So licensure examination for teachers. Anong niya nakuha? Bachelor of Physical Education. Di ba? PRC. Ito naman, PRC din. Anong school? Chemical Engineers. Sana all. Chemical Engineering, ano yan si Chemical, di ba? Parang biochemistry, di ba? Si Shamsi Sopsop ba yun? Yung may-ari ng yung parang president ngayon ng Miss Universe Philippines, tama ba ako? Licensure examination. Galing. So congratulations, Alaysa Dita Bali Redera. Ito naman si Ausa, psychologist naman, Philippine Normal, okay? Philippine Normal College in Manila. PNC. PNU kasi, Philippine Normal University. Okay, Professional Regulation, PRC. Okay. Si naman, congratulations naman kay Leonora Concepcion Patantan. Psychometricians. Yun, Professional Regulation, PRC. Congratulations sa inyo, no? So, ang galing nitong style nitong Mayor Rolin, Rolin Paulino. Kasi, ina-acknowledge siya talaga yung mga achievements sa kanyang mga citizens, mga constituents. Tapos nilagay niya sa isang yun na nga dito. And ito pala, congratulations Mayor Kate H. Gordon for winning the UNESCO Mayors in Cities 4 Peace Prize Award. Wow, congratulations. Ito na yung sagot ko rito. Di ba kanina tatanong ko sa inyo kung safe ba ang Olongapo City? Wala bang problema dito sa sa safety?
So, ang sagot, ito na nakalagay. Mayors in Cities. 4-piece prize awardee. Wow, congratulations kay Mayor Kate Gordon. Di ko alam kung kailan ito nag-mayor. Baka hindi na, baka last term. Anong nakaraang term, di ba? So, baka ito si Mayor Roland Paulino. Bagong ano lang to, mayor, no? Okay, ang galing. Congratulations. Ito, yung ano nila, ilog. Pasyo. Okay, ganun pa rin yung mga karatula. Straight ahead. Sa unahan naman ay beyond the boundaries of taste. Drink all you can. Buffet restaurants. Wow, sana all. And ito na yung SM City Olongapo. Try natin umakyat na makita natin yung overlooking ng Olongapo City. Wait lang, may eskwelahan dito Republika ng Pilipinas, lungsod ng Olongapo. Olongapo, ano to? Ano to? Anong opisina to? Olongapo City Center. Okay, Olongapo Central Convention Center, SMX, SM Store, Supermarket, H&M, tapos cinema. Nice. Di ko alam kung anong pangalan, anong opisina to dito, no? Pero baka sa SM pa rin yan, no? Pero Republika, ano siya parang government. Ayan, Olongapo City, Republika ng Pilipinas. Ang galing, no? So, nakatuwa ang mga tao dito sa Olongapo City. Like, di ba, nakakataba ng puso, like, na-overwhelm ako dito ngayon. Consistent. Ang galing. Lahat ng mga dinidisturbo ko, pinagtatanungan ko, sila, smiling face talaga silang sumasagot sa akin dito. Ano yun? Kayo ba inorient ng yung mayor dito? Na maging ganon? O it's a Olongapoeño culture? Kasi kung kami mga taga-Davao, meron kami tinatawag na Davaoeño culture or Davao culture. Yun na nga. Peace and security culture. Tapos yun na nga, pagiging, I don't know kung friendly ba talaga mga taga-Davao. Friendly ba tayo mga taga-Davao? Kasi ako, kumbaga pag may bisita talaga, kahit di ako yung tinatanong, as long as yung pinagtanongan ng tao ay hindi niya masyadong kabisado yung sagot, or hindi niya alam kung anong isasagot. So automatic ako yung nagre-represent na tumulong. Kumbaga ako yung kumbaga sinasalo ko agad yung yung sinasalo ko na, di ba? Parang ganun yun. So I don't know kung ako lang ba, baka ako lang, no? So baka hindi lahat ng mga taga Davao ay kagaya sa akin. Pero sa Davao City, meron kami tinatawag na na Davaoeño culture or Davao culture. Yan nga yun, parang peace and security and discipline. Parang ganun. So dito sa Olongapo City, is it a Olongapoeño culture or inorient kayo ng inyong city mayor? Tama ba? So let me know in the comment box. Siguro galatin ka na. Maraming salamat sa panonood siguro. So dito ko na ending na, no. Tapos katapusan na ng ating video dito. I-end ko na siya, no. Tatapusin ko na siya. At ang gagawin ko natin ngayon is sasakay tayo ng taxi. Yes, magta-taxi tayo. Tapos magpapaikot-ikot tayo sa buong city hall nila. Tapos yun lang, tingnan natin kung magkano yung pamasahe, magkano yung magiging charge, metrohan, di ba? Kung hindi ba tayo sisingilin ng tawag nito ng mahal, hindi ba tayo overprice, hindi ba tayo abusuhin, no, or i-take for granted ng mga taxi driver dito, knowing na hindi tayo taga rito, tayo idayo, no. So yun lang siguro. So civic pala siya, no. It's Olongapo City Civic Center. So ang ibig sabihin nun is para daw siyang library, ganun. So yun na, nasagot. Ang galing, no. So congratulations mga taga Olongapo City. Anyway, meron nga sila na natanggap na award, no. Si Mayor Kate, sino yun? Basta Kate ang pangalan. Babae ba yun, Kate? Ano siya? UNESCO City Mayor ba yun? Basta siya? Peace and Security Award. Oops. Alright, Police Outpost Olongapo. Nice one. Ang manggagawa ay bisig ng bayan. Di ba? Galing, no? Talagang nararamdaman ko dito ang kanilang city mayor ay meron talaga silang malasakit, meron silang appreciation, meron silang pagpapahalaga, no, sa kanilang mga constituents. So in short, say good governance nga itong si Olongapo City. Galing. Basta di ba, nakahanga yun na. Ako yung napapahanga sa konti pa lang, kakapasok lang nila sa criteria for judging, no, sa requirements na 200,000 plus na population, pero automatically sila ay pasok na sila as highly urbanized city.
Galing. Tapos meron silang taxi sa Olongapo City. Di ba? Sana all. Congratulations sa mga taga Olongapo City ng mga tao, mga kababayan, ng mga Olongapeño. Congratulations sa inyo. Dahil nasa isang magandang lugar ho kayo, no? And ano pa? Akala ko hinuli, no? Parang itong driver na to, hindi niya alam yung ano, no? Yung kanyang pupuntahan. Ayun, natanong, smiling si kuya na si sir, enforcer na sumagot, no? Nagbigay ng ano, direction. Police, ang galing, no? Napaka-helpful. So, I wish keep it up Olongapo City, keep it up Olongapeño. Tapos happy ako para sa inyo. Basta I wish you all the best and good luck talaga sa inyo talaga dapat. I mean lagi, no? Yan lang. Mga pabrika, maraming tao dyan. Pisang parang economic zone authority, no? Economic zone dyan. Galing. So kaya pala naging progressive. Kailan lang may idea kailan lang naging highly urbanized city ang Olongapo City? Matagal na. Galing kasi ang dami kasing mga syudad na 500,000 na nga ang population, hindi sila ma-approve. Galing. Kaya nga diba, Sampas, lalawigan pa rin ng Sambales, kaya lang naging independent yung Oo. kasi nga mga trabaho, may mall, dalawa yung mall, tapos dito sa STM kasi Maliban sa Olongapo City, ano ang mga syudad na nasa Sambales province? Ang Subic. Wala, ito lang, no? Galing. ito lang talaga yung independent ano ba kayo, tinuturuan kayo ng mayor na ini-orient kayo dito ng mga taga-Olongapo na pag may dayo, kailangan effort, sagutin with smile, ganon. Hindi ba? Talagang ganon kayo dito? mga iba, Ang galing. Pero siguro nakasampu na. Kanina, pag tanong ko, asan yung sakayan ng papuntang Clark. Consistent, barbershop, tambay, nag-iossi sa gilid nung sa may looban, barker, tricycle driver. Talagang, yung hindi ka talaga lulubayan hanggat hindi mo na-gets, hindi mo nakuha yung instruction. Galing. Nagkasama ba? Davao. Oo. Ito pa, taxi driver. Tinanong ko na yung taxi driver, di ba dapat ma-open kasi di naman ako sasakay para ako nakikita nun, nakibropis pa, wala problema, parang ang galing, ayos, nice one. Tapos ngayon sabi ko, siyempre, di ba ang isa sa lugar kasi ang pinakamahalaga dyan, kailangan safety, no? Kung safety ba talaga, kasi useless yung ganda ng lugar kung hindi naman safe, no? Although kita ko naman mga tao naglalakad, careless naman, ibig ko sabihin parang komportable yung mga tao dito. So ibig sabihin, baka peaceful, pero siyempre di ko rin masabi peaceful kasi kakarating ko lang, di ba? Oo. Siyempre walang perfect kasi. Ibig short walang perfect na syudad. May crime talaga. Kahit nga sa amin sa Davao may crime din nun Kahit pa hinirang kami na city sa buong Pilipinas, number 2 sa Southeast Asia, still meron pa rin mga pinatay talaga, hold up, malapit sa police station. May mga ganong instances talaga. Kaya nga walang perfect, ganun. Sabi ko, ito, kita ko, so far wala pa ko nakita asan ito? Ituro mo ko sa mga lapida na may pangalan ng mayor. Wala mga lapida nakasulat na this through the initiative of ganon, wala. Dating mayor. Sino Sikit? Si Sikit? Mayor yata yung nakatanggap ng UNESCO Award for Peace and Security ba yan? UNESCO. Yan yung. Oo, yan. Yan si Sikit Gord. Yan namatay. Kasi pinalitan na dyan. Sige lang. So, tapos yun, silang pumalit. Pinalitan na nga po kayo yung nanay yata, yung anak. Tapos yung kapatid na nila. Si Dick. Kaya pala magaling ang Kasi si Dick Gordon kasi, ito lang base sa aking pagkakaalam kay Dick Gordon. Pagkakilala ko sa kanya as a politician. Parang expert siya pagdating sa sa international relation.
And at the same time, magaling din siya sa yung parang mga tourist. Ah, kaya pala. So, ibig sabihin, kahit paano, itong Olongapo City, mayroon siyang ligasiya dito kahit paano, no? Na sinunod. Ang galing. Tapos may nakalagay dyan, outstanding, Olongapeño. So, di ko alam kung sino-sino yung mga nakapasa na yan, kung kamag-anak ba ni Mayor. Hindi, pero naramdaman ko siya na gano'n na lang ang Mayor dito magpapahalaga sa mga constituents. Like, talagang may ano talaga, mayroong pagkilala ba, no? Parang kinilala lang. Oo. Oo. Kahit licensure licensure sa PRC, magna cum laude, ina-acknowledge, di ba, no? Oo nga. Tapos, meron dito nakalagay kanina, sabi ko, sa may tulay, transparency and good governance. Sabi ko, ayos to ang galing. Sayang nga lang hindi ako sana. Pero babalik ulit dito, maganda lugar. Para makita ko rin yung view ng ng Olongapo City pag-araw. Yun pala yun. Oo nga pala, anong kinalaman ni Lapu-Lapu? Ba't nakarating siya dito? Cebu yan, di ba dapat? Sige, never mind. Okay lang, ako nang bahala mag-research dyan. Basta ako, pumunta ako dito, pagbaba ko ng bus galing Pitix. Wala, hindi ako nag-research. Wala akong tiningnan. Basta ang alam ko lang, ang Olongapo City is highly urbanized city. Pero hindi ko alam, nasakop pala siya ng probinsya ng geographically. Oo, na dito pala siya nakatungtong sa probinsya ng Zambales. Ang galing. Nakatawa, kasi consistent no? Tapos ngayon, sasakay ko ng taxi ngayon, subukan ko lang mag-ikot-ikot lang sa lugar. Kasi siyempre wala nang oras meron akong habuling last trip. Tapos yun, kahit gayan, babae kanina, bata, estudyante, nagmamadaling naglakad, siguro gutom na yun. Nung tinanong ko kasi hindi ko mabasa, ang nakita ko ng JAD, Republika ng Pilipinas, tapos Olongapo City, di ko alam kung ano yan. Iya pala, Civic Center. Oo. Pagawa lang yan. Parang library daw. Yan ang mag-ano yung lalagyan na yung PR. May yung Okay. Yun. Ang galing, nakakatawa lang kasi yan di ko talaga expect na ako'y mamangha sa lugar. Gabi pa to di pa to araw. Iba ang view ng araw. O nga pala, SM, ito yung Central. Tapos doon sa unahan ang downtown. Ba't siya tinawag na downtown? Ibig sabihin, mas maraming doon, establishments. Mas nauna. Mas nauna yung downtown. Ito pinatayo lang kung bago mag-pandemic. Pero alin ang pinaka-proper, city proper? So, City Hall, andyan, City Hall. Park, andyan din. Walang park. Okay. Galing, no? Nice one. Hindi pa. Yun ang parang daanan ko sana yun. Oo. Hindi, magtataksi din naman ako, parang iikotin ko lang. Oo. Sige, salamat sir yun lang. Sabi ko kanina, para ako yun namang parang ganda ng lugar na to. Like, di ako taga rito, pero sa mga sa mga paskil, yan pa lang. Tapos, yan, Olongapo City pa. Basta feel ko yung napipil ko yung sincerity ng mayor, ng government dito, kung sino man ang mayor, di ko kilala Rolin pala. Parang ayos to, parang priority ang mga constituents. Bata pa yung mayor dito. Ayos. Wala pang Ayun, so God bless Sa pinakabatang mayor, mayor yung mayor sa Pangasinan. Sa amin sa Davao, bata, 37, 38. Dito, ilang taon? 20s. Vico Soto, parang 29 yata, 28. Wala pang 30 po. Bata pa nga, oo. Kasi si Vico Soto, nag-mayor siya, 20 plus, di ba? Galing. Sige, yun lang sira. Oo, salamat. Keep up the good work. Dali, astig ng lang na po. Nakakatuwa. Ayun, yun pala yun. So, Cedric Gordon, hindi ko masyadong alam ang kanyang political color, pero kahit pa man ang man ang kanyang political color, basta matagal siyang naging senator, tapos Red Cross, and at the same time, basta may mga issue siya yata dati, no? Like mga parang controversy about Red Cross, pero never mind, no? So ngayon, ako naman ang tipo sa tao na kahit pa sabihin di ba, ako naman talaga ay siyempre loyal or talagang tagahanga, hindi man tagahanga, loyal o defender o ano pa man ang tawag sa akin, basta Duterte kasi ako talaga yung nagiging credit ko talaga yung yung Davao City sa mga Duterte family, no? Kasi ang galing talaga lang mamuno sa
Davao City. Pero ngayon, kahit pa paano, may mga nakakalaban sila sa politics. For example, si Leni Robredo. Aba, ako din naman ako din hanga sa kanya kay Madam Leni Robredo, kay dating Vice Presidente kasi 'di ba napakano na niya, napakamahinahon, 'di ba? Oh. Kahit paano. Like yun na nga nitong huli nanahimik na siya. Like basta ang galing. So hindi naman lahat ay kumbaga hindi parang puro talaga ito critics. Minsan minsan naman tayo wag din tayong marunong tayo mag-appreciate sa mga magandang gawain ng isang tao kahit pa ayaw natin sila in the first place, parang gano'n, no. So ito si Dick Gordon, talagang bata pa ako, Dick Gordon na yan no. Kilala na yan kumbaga na siya, no. Marami na siyang mga parang ewan ko pangalan, meron pa siya nagawa. So ito pala yung Olongapo City. So dito pala siya nagmula. So in some point, so ito ay kanyang legacy, itong Olongapo City. So Dick Gordon is siya, no. Yan na nga, magaling siya sa parang international relation. And at the same time, kakilala niya, no, parang friend niya si Lee Kuan Yew, yung sa basta yung sa Singapore. Basta matagal na siya sa politics ito si Dick Gordon. Tapos yun na nga, may mga programa siya na di ko alam kung effective or maganda. Basta meron siya mga programa, kaya nga din siya nakilala din dito sa Pilipinas, no, as Dick Gordon. Pag sinabing Dick Gordon, ayun, Philippine National Red Cross. Pero yun nga lang, para meron lang silang controversy nitong nagdaang pero pandemic era, pero yun, whatever. Basta ngayon dito sasakay ng taxi, yun lang, no, nakatuwa sa Olongapo City. So whatever man, kung ano man yung kailang dito, yung kailang political color, ay basta congratulations mga taga Olongapo, no. Kung kayo man ay maka-BBM, maka-Romualdez, kayo man ay maka-Dilawan or Liberal Party o ano man ng mga parties ho kayo dito, anong political color ho kayo, ano po yun, no. Wala pong sa akin yan. Ganun talaga sa Pilipinas, tayo dito, meron tayong free will, meron tayong kalayaan, no. So meron tayo dito liberty, freedom, no. So democracy ho tayo dito. So yun na nga, tayo, pwede tayong mambash, pwede natin i-hit yung isang politician, yung isang official, di ba? Kasi yun ang natin yung ating paniniwala. Ganun lang, no, i-defend na natin yung mga dapat i-defend. Sa itong lugar to dito, hindi ko alam ang political color. Just for example, Iloilo City, di ba? Hindi naman lingin sa ating kaalaman na itong Iloilo City or Iloilis, talaga sila solid, no? Solid Pinklawan or Dilawan, ganun. Pero whatever, kahit naman ako pro Duterte, siyempre maganda ang syudad nila. So still, I congratulate them, no? Congratulations sa kanila kasi maganda ang syudad, tapos meron silang good governance. So transparency and good governance. So it is very good, congratulations. Ganoon na naman So when it comes to political color, wala, di ko na alintana yun, hindi ko na iniisip yun, no? Basta pag maganda isang lugar, so congratulations. Tapos give credits when the credits is due. Kung kanino man nararapat ibigay, no? Kung sinong legasya, kung kaninong efforts, no? Pero yun pala, kay Dick Gordon pala nagsimula ito, tapos pinagpatuloy na ng iba. Yan lang, no, siguro. Maraming salamat sa mga nanonood. And time check ko tayo dito, it's 9:01. So I think na siya, late na tayo dito. So ang gagawin natin is sasakay ng taxi, tapos punta tayo ng City Hall, tapos Victory Liner. Hindi ko alam kung anong mangyari natin dito, basta sasakay ng taxi for hire. Ihatid mo ko sa Victory Liner, pero daan mo tayo sa City Hall na makita ko yung itsura. Oo, yung Victory. Alas 10 na yung last trip So siguro maabutan pa yun. Galing. Ilan ang dito, kuya? Taxi unit. Ilan kayo lahat dito? Sa 100 yata. Oh, galing. Kasi pansin ko marami dumadaan. Tsaka lang to maliit lang na bayan, no? Highly urbanized city. Ang dito, ang tao sa lugar ninyo ay 260,000. Oo, mahigit. Maliit pa rin yun kumpara sa ibang lugar na dihamak na mas marami pero walang taxi. Partida, hindi pa to metro, no? Metro yan. Ibig ko sabihin, metropolitan ba? Parang Metro City. Oh, example, Metro Angeles, di ba? Para sa Manila. Oh, na Metro Angeles, meron siyang nakapaligid na San Fernando, Mabalacat, di ba? So itong Olongapo City, siya? Lone City, di ba? Walang kasama. Wala. Oo, wala siyang katabi ng mga city. Galing.
Tumang kami ng Clark din pagkay. Ano yon? Clark, basta Region 3. Itong kwanto, tawag nito. Anong salita dito pala sa Sambales, sa Olongapo? Tagalog din, halo-halo na rin. Halo-halo. Sambales. Hindi kayo Ilocano, ganun hindi? Hindi. Ilocano banda, pero marami na rin yung Ilocano dito. So ibig sabihin talaga ang pinakasalita dito ay Tagalog. Tagalog. Okay. Kasi sa Pampanga, ibang salita doon, di ba? San Fernando pa lang, iba ng salita, di ba? Bikini. Oo, Mikeni. Pampanga. Yung banda na naman ng Ilocano. Sampal. So ibig sabihin dito mga tao, magdamagan din, no? Mayroon bang call center dito, BPO? Ano lang, nasa Buelo. Saan yun? SBB. So Olongapo City pa rin. Ayos. Ganda ng lugar nyo kasi maraming mga restaurant, no? May mga hotel, lodging house. Dami. SBB, dami hotel. SBME. So ibig sabihin mas maraming tao doon. Alas pares lang, pero yung mga marami. Establishments. Para to, God bless Olongapo. So ito na yung City Hall. Yan, triangle. Olongapo City Police Office. Yan yung Pwede ako makababa konti? sige. Sandali. Pa-selfie lang ako sa City Hall. Guys, Santa Cruz Sambales, ganun. So asan yung mga manggahan dito? Kilala ang manggahan ng Sambales, di ba? Subic. Subic din. Subic Sambales, yan. Galing. Mga Subic Sambales, Castillos. Puro Sambales din natin. So ano pala Tagalog dito? Sino dito? Sino ang malibang kay Dick Gordon, sino pa ang mga kilalang politician dito na nagsenator, nagpresident? Osmeña. Nag-president. Yung mga official, mga national officials. Dito na lang, bali sino kayo dito? Solid. Totoo bang, di ba norte na to? Sako pa sa norte. So solid, ano ba kayo? Solid north, ganun? Sa mga Marcos, no? Solid Marcos. Ngayon may mga survey kasi ngayon kuya tungkol sa tungkol sa presidency ni BBM ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung approve ba daw, okay ba daw, satisfied. Kayo kuya bilang taga Olongapo, Sambales, Norte. Satisfied kayo sa kanyang pamamalakad sa kanyang presidency? So ngayon hindi ko pa masyado Pero sa observe mo. Sige, i-compare natin si Digong sa si BBM. Sa tingin mo? Kasi para sa akin wala namang matinong nakaupo Tama talagang ang ending tayo pa talaga lugi talo mga ordinaryo kahit sinong po. Tama kung hindi magsisipag tama nga naman. Ganito na lang, kung tatakbong presidente si Sara Duterte at si Martin Romualdez, sino kaya sa inyo sa dalawa ang inyong iboboto kung sakali? Hindi ako bumuboto sa presidente. Pero kunyari, bumoto ka lang, kanyari, pilitin ka ng bumoto ka. Wala parehas. Parehas wala. Parehas wala. Ang galing. Ayan. So, Parehas sila parehas, may mga may mga anomalya, may problema, lahat. Daming issue, Yan. Okay, ito na, Victory Liner.